Sinabi kasi daw, ano daw ako eh. Tawag dito, peddler daw ako ng fake news. Peddler daw ako ng fake news, guys. Tapos ang kinukwento ko lang daw sa inyo kung ano yung gusto ipakanta sa akin na nagbayad ng barya. Kaya nga daw jukebox. Ako daw ang fake news. Tapos biglang maglalabas ang mainstream ng ganitong balita. Information warfare. Official warns against Filipinos echoing China's script on West Philippine Sea. Ay! Nagulat na lang ako kanina. Nung nabasa ko to, sabi ko, ay! Sila daw yung nag-e-echo ng script. May pa-script ang nalalaman. Ay, nako. Sino yung mga up in arms ngayon? Meron ba up in arms sa mga sa mga ibang content creators na galit dito sa sinabi na to ni Assistant Director General Jonathan Malaya? Okay? Sabi kasi ng balita, an official of the National Security Council warned, nagbabala sa mga Pilipino na nag-e-echo o inuulit-ulit ang side ng China sa patuloy na territorial dispute sa West Philippine Sea. According to NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, they have been monitoring, quote-unquote, some influencers and groups. Mahilig ba kayo sa pandesal? Ay, no. Sino sa inyo mahilig sa pandesal? Pandesal sa kamuning. Anyway. Ay na nga, they have been monitoring some influencers and groups who tend to echo China's sentiments on the West Philippine Sea. Sabi ni Yusek Malaya, mukhang may mga nakikita ako na mga influencers at certain organizations sa ating bansa. Namamonitor natin yan. We have been monitoring them since the water cannon incident. Matagal na pala. Bago pala tayo pumunta dyan sa ating second topic, tayo muna yung magka-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fee sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Okay, pagka-download nyo ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo dyan at pwede na ay magpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng GCash sa bangko, sa mga iba't ibang bangko at iba't ibang mga pawn shop din. At kapag ginamit nyo po kayong promo code na Coach Jarrett, eto, ayan, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, matagal na pala. Meron nga silang mga forum na ino-organize, and these forums, very obvious yung script ng China na kung ano yung sabihin ng foreign minister or foreign ministry ng China, yun din ang sasabihin nila. Kasi, panoorin nga natin yung balita tungkol dyan. Parang nako-curious ako dyan. Nagpakita kaya ng mukha itong balita. Nagpapala ngayon ang National Security Council laban sa mga Pilipino na umano'y sumusuporta sa China hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na mayroon silang mga namomonitor na mga influencer at grupo na tila kumakampi sa mga sentimiento ng China ukol sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon pa sa opisyal, mayroon umanong inoorganisa ang mga ito na forum kung saan sinusuportahan ng mga ito kung anuman ang sinasabi ng foreign ministry ng China. Batid ng NSC ang karapatan ng mga ito sa malayang pamamahayag o freedom of expression, ibang usapin na aniya kung magpapakalat sila ng mga maling impormasyon. Bukod sa suporta sa mga pahayag ng China, isinishare rin umano ng mga grupong ito ang video na ibinabahagi ng China gayong kasama at nasaksihan rin mismo ng ilang Pilipinong mamamahayag kung ano ang totoong nangyari sa West Philippine Sea kamakailan. Oh, pak!
So mukhang totoo nga. Mukhang totoo nga may pag-monitor na nagaganap. Buti na lang, hindi ako ano dyan. Alam nyo mga kutsero, naalala nyo, kahapon, pinag-usapan natin to. Naalala nyo yung article na to? Troubled waters ahead for Philippine-Vietnam strategic partnership on the South China Sea. Naalala nyo to? Naalala nyo yung quote na ito? Papakita ko ulit sa inyo. Yung quote. Ito yung quote. Ano sabi? China or China-sponsored groups are likely behind this attempt to undermine Vietnam-Philippine growing strategic partnership on the South China Sea. Influencing international public opinion is part of China's official three warfares, seeking to influence public opinion as well as psychological and legal warfare against other South China Sea claimants. Ayan. So mga kutsero, naalala nyo, pinag-usapan natin ito kagabi. Alala nyo yan? Okay. Tapos maraming nagko-comment pag nagpo-post ako tungkol dyan sa West Philippines na yan at tungkol kay SAS. Ang lagi nilang sinasabi, yung sa Vietnam. May sinabi daw si SAS tungkol sa Vietnam. Hindi ko na maalam kung ano sinabi niya. So yun. Anyway, going back. So, tatlo ang strategiya na ginagawa ng China tungkol dyan. Una is impluwensyahan ang pampublikong opinyon. Okay. So, I'm not sure, pero parang si James na kanina gave me an idea kung ano yung mga sinabi. Parang may nagsabi pa na, may nag-comment din ang sabi, tinan mo nga, parang mas marami pang base ang Vietnam dyan. Paano mo masosolo yan? Paano mo ang dami-daming claimants dyan. Ito kasi mga claimants. Ang dami talaga. Mas marami pang araw yung sa Vietnam eh. Ayan, lagyan, tinan natin. Yan, ito yung mga EEZ. Ayan, yan yung mga EEZ, iba-ibang iba-ibang claims yan. Ito yung kay Vietnam, yung kulay blue, ayan, kay Vietnam, yung dilaw kay Malaysia, si China, yung buong South China Sea or South West. Dito lang naman tayo sa West Philippine Sea. Ito lang. Diyan lang tayo. Philippines, ito yung sa Philippines. Ayan, sa atin lang yung square. Kasi may baseline slot tayo. So sa atin lang yung square. So yun ang I'm not sure kung yun talaga yung sinabi ni SAS. And if it was, kung titingnan natin yung mapa, mas marami nga naman talagang Vietnam dyan. Ayan Vietnam. Diba? Kulay blue. Ayan, Vietnam. Marami naman talaga. Yung red, yung China. Ito yung sa red. Diba? Parang kung titingnan mo yung blue dots, napakaraming blue dots. So baka nga naman, totoo. Mas marami pang ang dyan, base militar ang Vietnam kaysa China. Yun. Isa to sa mga sinasabi nung mga China-sponsored groups na ang gustong mangyari ay pahinain ang partnership sa gitna ng Pilipinas at ng Vietnam. Yun yung sinasabi ng sumulat nato, ng Vietnamese nato. So yun. So para kasi ang laki ng operations dito ni Vietnam sa South China Sea. In fact, pasok nga din sila dun sa natin, exclusive economic zone. Pasok. Pero mga kutsero, hindi ko alam if si SAS also told you this. Na in terms of land area, mas malaki po ang na-occupy ng China. Hindi ko alam kung sinabi sa inyo yan. Kasi kung hindi sinabi sa inyo yan, alam na natin kung bakit. Pero in terms of land area, mas malaki ang na-occupy ni China. Papakita ko sa inyo. Ito, ang Asia Maritime Transparency Initiative. Lumang website na to actually. Yung mga picture nga dito, hindi na updated eh. Pero ito yung tungkol sa West Philippine Sea. Ito yung mga claimants sa West Philippine Sea. China, Malaysia, Taiwan, Philippines, and Vietnam. Yan. Yan yung mga yan yung claimants. Ngayon, ito mga kutsero ay kaya ito ginawa para magbigay ng update tungkol sa mga ganap sa mga dito, sa mga niya na yan, sa mga iba't ibang mga islets na yan. Tingnan natin sa China. Hindi, umpisa natin yung kay Vietnam. Kasi total naman si Vietnam yung sinasabihan nila, mas marami pa nga base militar si Vietnam dyan, etc., etc. And this will prove it. Totoo, mas marami nga siyang outpost. Hindi yung military bases.
outposts. Vietnam occupies between 49 and 51 outposts. Bakit? Apparently, mga kotsero, yung kanilang yung sinasabi nila na base ay mga bato. Mga bato lang, guys. Di ba yung kapag naglo-low tide may mga umaangat na bato? Yun lang yun. Kaya pala marami. Ayan. These include facilities built on rocks. 21 on rocks and reefs in the Spratly Islands, along with 14 isolated platforms. Ibig sabihin, parang mga parang oil rig. Isolated platforms. Hindi siya nakakabit sa kahit anong, walang isla, walang bato, etc. Ano siya? Parang oil rig. Tapos, 6 underwater banks to the southeast of Hanoi. Vietnam has reclaimed a new land at 8 of the 10 rocks it occupies. Bato lang naman pala yun. Akala naman natin base militar, di ba? Hindi naman pala. Ay, nako. So, ito yung ayan, base yan. That's very obvious. Ayan, that's a base. Ito wala nga eh. Mukhang hindi pa nga occupy ito eh. Ito, meron na. O, yan. O, ito yung bato. Ito yung batong sinasabi ko sa inyo. O, yan yung bato. Diba? Ito, reef yan. Wala pa na-develop. Oh. Wala pang lupa. Ito, wala pa rin halos. Hindi ko alam kung ito na yung mga updated ha. It could be different now. Pero ito, meron na. Yan. Diba? Puro halos ito, bato ulit. Bato ulit eh. Ayan. Ito, ano na to? Base na to. This is a base. Ito, wala pa. Ito lang yun. No? Ayan, bato ulit. So, mga kotsero, kung titignan natin lahat, kaya pala ang dami niyan tignan. Kasi, most of them are, ito yung outpost na sinasabi ko sa inyo. Para siyang oil rig. Kaya pala ang dami. Most of them are small outposts. Ganon. Yun naman pala. Kaya pala ang dami. Kaya pala kung titingnan nyo mga kotsero, yung land area nila mas maliit kumpara sa China. Ang land area ng China is 3,200 acres of land. What does that mean? More land, more bases. More bases, more military equipment. More military equipment, the higher the capability of sustaining a war. Ang sa China, binuo nila para panggera, hindi pang bantay. Si Vietnam, nagbuo ng kanilang mga outpost para magbantay. Si China, gumawa ng mga military bases panggera. Ayan, lalaki niyan. Ay, nako. Dine-develop na yung iba. Ito, dine-develop na. Ito, wala pa. Ito, dine-develop na. See? Sinabi ba to sa inyo? Ang dami-daming base ng Vietnam dyan sa ganyan-ganyan. Marami kasi maliliit. Dinaan sa volume. Tsaka outpost. Hindi base militar. Ito kaya sinabi ko na baka hindi na updated to. Kasi si Scarborough Shoal, wala pa yung mga, ito si Scarborough Shoal, develop na to eh. May mga base na dyan eh. May mga airstrip na dyan, etc. etc. This is an unsinkable warship. The threat is real. Ito is just over Zambales and over Palawan. This is an unsinkable warship. Hindi ko alam kung sinasabi nila to. Sana sinasabi nila. Diba? Para para objective ang pagkakakwento. Ito yung pinaka-latest na information kay Radio Free Asia. So, 2022. This could be updated, pero ito yung pinaka-latest na nakita ko. Anong sinabi? Okay, Vietnam has created 520 acres
of new land in the Spratlys in the last 10 years. 10 taon na yan, 520 acres yan. Or, tama, 520 acres or 210 hectares. Yan. Na land area. Si China, 3,200 acres or 1,295 hectares. Kaya yan yung si Sas maging bastos. Normal sa kanya yan. Kung bastos siya, she's just speaking her language. Parang ano yan, parang, di ba, kung si Satanas nagsisinungaling, wag kayo mag-expect na magsasabi siya ng totoo. Kasi si Satanas ay demonyo. Magsisinungaling siya. But again, going back, di ko alam kung sinasabi niya to pag ina-argue. Malamang ngayon sasabihin, ay address na niya to. Kasi binring up na natin eh. Kung hindi pa niya to sinasabi before, ngayon i-address na niya to. Kasi binring up na. Sasabihin nun, fake news na yan. Ngayon kung may 3,200 acres dyan? May 1,295 hectares ng Chinese land dyan? Etc. Ngayon? Number one, they are in our exclusive economic zone. Number two, they're in so close a proximity sa ating sariling bansa. Tapos meron silang expansionist mindset. Expansionist ideology. Tapos sasabihin again, all due respect kay former president, sasabihin niya, tubig lang yan, bigay nyo na yan. So ngayon mga kutsero, dahil dyan, nagsalita na rin si Secretary Gibo. Medyo mahaba lang ito mga kutsero pagpasensyahan nyo na. Pero papanoorin, actually kinat ko pa nga to mas mahaba pa to, mga nasa 15-20 minutes tong video na to. Kinat ko na siya para makuha lang yung points na pasok sa topic natin. So panoorin lang natin, medyo tiyagain lang natin dahil mahaba. Pero there is an interview kanina kay Sec Gibo sa PTV. Ito yung sinabi niya yung tungkol sa disinformation campaign ng China sa Pilipinas. Sir, it's clear from the last press conference that you are not going to discuss any operational matters tungkol sa huling insidente sa Ayungin Shoal. Pero dahil sa serious escalation po ng illegal activities ng China, ano po ba ang plano ng Pilipinas na pagtugon sa kanila? Well, it's a three-front thing. There's a legal part which Solicitor General and the DOJ studying, may diplomatic part. Sa ngayon, merong discussions on the Code of Conduct sa Beijing ata at inaasahan natin na mag-deliver ang ating representative doon ng posisyon ng Republika ng Pilipinas batay sa mga illegal na activities ng China. Lastly, sa ganang amin po sa DND, pinag-iiting po namin ang aming sovereignty operation sa West Philippine Sea sa atin po at sa ating mga kaalyado. Those are the three major areas. Ngayon, ang Coast Guard, naturally, civilian vessel po ang nabangga. And within the Philippine jurisdiction, that is why the Coast Guard is conducting a incident investigation. There's a proper term for it that I do not recall. In order to bring light also to the true facts that occurred dito sa insidente ng dalawang barko na under the jurisdiction of the Republic of the Philippines and within the jurisdiction of the Republic of the Philippines under UNCLOS. That's why the Philippine Coast Guard is taking cognizance of it in accordance with international and national laws. Okay, Secretary Gibo, si Chi Atienza po ito. Kapansin-pansin po na Chinese militia at hindi Chinese fishing vessel ang humaharang sa ilang resupply mission ng Pilipinas. At yun din ang involved sa banggaan. Ano pong ibig sabihin na to, sir? Well, kung Chinese militia vessel, civilian vessel yan, kaya tama-tama ang Coast Guard ang may jurisdiction yan. Tignan natin kung anong tugon nila sa mga proseso ng ating gobyerno. Ngayon, itong lahat na ito, yung swarming, yung illegal activities nila doon, yung pagharang, ay plano ito ng China talaga na sakupin ang buong
South China Sea na ating dapat tutulan. Maliwanag po, hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. At bawal nila pong sakupin ito at iba pong mga teritoryo na kanilang claim na taliwas po sa lahat ng norms ng international law. Taliwas ang narrative nila. Pagkatapos po, nagdi-disinformation po sila. Yun. Meron silang mga narrative na illegal daw tayo na ando doon. Sino po naniniwala doon? That is why the government under the president has said that we're taking this seriously because this is an affront to our territorial integrity, and it is a ridiculous assertion of international law or a revision of international law to suit their expansionist ends. Likewise, they're also planting disinformation within the country to weaken the political will and unity of this country. Kaya kailangan po nagkakaisa po tayo dito kung tayong maniniwala sa disinformation po ng China. Dahil ang narrative po nila ay lumalabas ang tunay na intention nila. Kunwari po ay peaceful, kunwari po baka neighborly, ngunit sa likod nito iba ho ang hangarin. Lastly, I'd like to thank ang Chinoy community na nagpunta po sa atin kahapon at nag-pledge ng support against China sa pagtutol nila sa expansionist agenda ng China at pagkukok sa South China Sea. And they told me na maglalabas po sila ng statement na sumusuporta sa posisyon po ng ating gobyerno. Kasi Pilipino po sila at they feel na just as agreed as us with this egregious acts of China. Sir, bago po tayo magtanong, may mga questions po dito mula sa iba't ibang media outlets. Gusto ko pong itanong sa inyo kung meron po ba tayong kaso na pwedeng isampa laban sa China. Gayong this is the first time, sir, na talagang binangga nila ang ating vessel. Maraming kaso na pwedeng gawin. At ito'y pinag-aaralan ni Solicitor General Guevara at ni Secretary Remulla. Ngunit doon sa collision mismo, iintayin po natin ang investigation ng Philippine Coast Guard sa insidente, and then pag-uusapan po ng ating mga legal officials sa pangunguna ni Solicitor General Guevara at tingnan natin kung ano ang gagawin nilang legal moves. Ngayon, marami po nagsasabi na useless daw dahil unenforceable daw ang mga kaso. Uy, kilala ko yan. It is not useless because every decision of an impartial international tribunal recognized by international law adds to the basis and the bulk of international law. It becomes a principle of international law which can bolster the claim of the Philippines and which allows other countries to join us because we are fighting for a rules-based international order and we are not fighting for anything else but a rules-based international order which recognizes our jurisdiction over our exclusive economic zone and other areas which we have jurisdiction. Kaya po, importante itong mga exercise na ito. Okay. Secretary Chodoro, meron po tayong question mula kay Brian Sales ng GMA News. In a statement, Senator Joel Villanueva said that it might be time for the Chinese ambassador to be sent home, replaced palayasin, who would prioritize adherence to international law. Ano po ang reaction niyo dito, and will the government support the same sentiments? I will have to defer to Secretary Manalo in that question, because my jurisdiction is limited to the defense aspect. But whatever ambassador perhaps they send here will sing the same tune if Beijing doesn't change its mindset. And sa ngayon, mahirapan po tayong alamin kung ano ang tunay na gusto ng China at kung ano ang ginagawa nila dahil number one, natanggal ang defense minister nila
na matagal nang nawala. Bago yan. Ngayon, tinanggal din ang kanilang foreign minister. Kaya hindi po natin nalalaman kung ano talagang agenda ng China internally at saka externally. Alam naman natin ang agenda. Talaga sakupin ito. Kaya tayo po hindi tutol sa diplomatic talks. Pero dapat ito open, transparent at may foundation. At hindi bulungan lamang. Hindi bulungan lang. May tanong naman po mula kay Karen Lema ng Reuters. Maaari niyo daw po bang i-elaborate kung anong klaseng security engagements ang planong gawin ng Pilipinas sa ibang bansa at ano pong mga bansa ito? Well, of course, there is a chorus of voices of nations supporting us in condemning China, like the US, South Korea, Japan, France, the Netherlands, the UK, Pati Netherlands? Canada, Australia, and South Korea, and hindi ko na i-enumerate ang lahat. Ngayon, sa security engagements, tuloy-tuloy po ang mga proseso na nandyan na po ang mga joint exercises, joint sales, at pag-uusapan po namin dito sa defense establishment ang pag-iinting ng multilateral cooperation on freedom of navigation and sovereignty operations natin dito sa West Philippine Sea. Operationally, hindi ko po madidiscuss, pero we are planning for these things sa lalong madaling panahon. Okay, sir, meron pang sunod na tanong si Karen Lema ng Reuters. Sa nangyaring insidente, will this hasten joint patrols of different nations who are willing to patrol that area? Hindi po ito mag-hasten kasi matagal na pong plano ito. Naka-schedule na. Dag po ito siguro ng mga willing nations na gustong makibaka po sa atin. Okay, Secretary, tanong po mula naman kay Zon Ballesteros ng IBC13. Sec, because of this incident, would you suggest to the AFP na instead na PCG vessels and crew ang i-deploy sa West Philippine Sea for remission ay Philippine Navy vessel na lang since sinusuplayan naman ay ang BRP Sierra Madre, Secretary? But that's an operational consideration which I cannot talk about. Although all options are being studied right now for some concrete action in the matter. Okay, sir. Meron pang tanong dito mula kay Princess Jordan ng IBC13. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, gaano po ka-importante ang pagkakaroon ng pwesto ng Pilipinas sa UN Security Council? Uy, ito magandang tanong to. Ngayong nangangampanya rin ang ating bansa na makabilang dito. Magandang tanong to. Ito'y makakatulong talaga sa paghayag ng ating posisyon. No? Pero kahit wala tayo sa UN Security Council, kailangan very resonant ang paghahayag natin ng ating posisyon. Katulad po ng ginagawa natin ngayon sa ilalim ng utos ng ating Pangulo, no, para mapaliwanagan ang ating mga kababayan at sa pangangailangan ng pagkakaisa sa likod ng gobyerno ngayon sa kabila ng mga disinformation na pinakikita ng China sa buong mundo at tinatanim dito mismo sa ating lipunan. Ngunit uulitin ko, ayaw natin na ng gera at hindi tayo nakikipaggera. Ang ginagawa natin, pinoproteksyonan natin ang atin upang matigil ang pagpupkop at paghihimasok dito ng China na wala silang karapatan. Sa anumang batas, wala silang karapatan sa West Philippine Sea. Tanong po naman mula kay Celerina Monte ng NHK, are we expecting any agreement to be signed with Japan during the visit of Prime Minister Kishida here early November related to West Philippine Sea issue? Ooh, I am optimistic that there will be some agreement signed, and I'm optimistic on the progress of the way forward on the reciprocal access agreement between Japan and the Philippines. Okay, sir, bilang panghuli na lang po, may mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan na patuloy na nakatutok sa isyong ito? Ang pinakamalakas po na sandata laban sa China ay tayong pagkakaisa natin Pilipino. Huwag po natin hayaan ang China na pahinahin itong sandata natin na ang katatagan at pagkakaisa ng Republika ng Pilipinas. Maging Ilocano, maging Bisaya, maging Chinoy na Hokkien ang dialect,
tayo pong lahat ay may Republika ng Pilipinas na hindi lang po sa atin pero kinabukasan ng ating mga anak. Agree. Energy security, food security. I agree. Teritoryo at dangal ng Republika ng Pilipinas po ang nakasalalay. 100%. Ngayon, tumindig po tayo laban dito sa pagbabastos sa integridad at sa dignidad ng mga Pilipino. Magkaisa po tayo ngayon, huwag po tayong magkakawatak-watak dahil po ang kalaban po natin ay solido po sila sa kanilang layunin na sakupin ang South China Sea para gipitin ang supply chain sa buong mundo. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Department of National Defense Secretary. Kaya mga kotsero, gusto ko yung sinabi ni Sec Gibo sa huli yung sinabi niya na kung hindi natin po protektahan yung interest natin sa sa West Philippine Sea, seguridad naman ng Pilipinas ang makukompromiso. Hindi lang sa military. Hindi lang sa military. Kasi hindi lang tubig yan. That's not just water. That's not just a body of water. If it is just a body of water, why is China raring to take over it? Diba? Bakit gigil na gigil ang China dyan kung tubig lang yan? Trillions upon trillions of barrels of potential fuel ang pwedeng makuha dyan. Trilyones, mga kotsero. Kung sino ang magkokontrol niyan, siya ang magiging isa sa mga pinakamayamang bansa sa buong mundo. And when I say control, I mean mag-isa lang siya na kumokontrol niyan. This should be shared by the whole of the ASEAN. Buong ASEAN. Sasabihin ng mga tao. Sabi mo, sosyolohin. Again, akala ko ba matatalino kayo and you can catch sarcasm? It's not just about national security. It's not just about territorial integrity. It's about food security. It's about energy. Lifeline po ng buong Pilipinas ang nakasalalay dito. At kapag hinayaan lang natin yan na as was suggested by other people, hinayaan lang natin na papaniwalain ang ang lahat ng Pilipino na illegal tayong nandyan, kung titignan mo naman ang UNCLOS, kung saan signatory din ang China, malinaw naman kasi. Ayan, the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. Article 57. Basic naman yan, alam na ni Sas yan. Bakit? Bakit kailangan proteksyonan ng estado yan? Hindi lang dahil nakasalalay dyan ang kinabukasan ng ating bansa, pero yan din po ay nakasaad sa ating constitution. The state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Simple lang naman ang argumento dito, mga kotsero. Hindi na natin kailangan paikot-ikutin to. Kasi maraming nagtatanong, maraming nagsasabi, hindi, talo kasi ni Sas sa paliwanag, etc., etc. So what? So what? Bakit? Simple lang to eh. It's black and white. Malinaw naman eh, Article 57. Ano pa? Sino daw ang may karapatan sa exclusive economic zone? The coastal state. State shall have due regard to the rights and duties of the coastal state and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal state, Philippines, in accordance with the provisions of this convention and other rules of international law insofar as they are not incompatible with this part, Part 3. Tanga-tanga mo, Coach Jarrett. Tanga-tanga mo. Ang dami nga dyan na Vietnamese eh. So what? Namubuo na ang strategic partnership between the Philippines and Vietnam.
Kaya nga pilit na sinisira ng China eh. Kasi mawawalan sila ng kakampi na medyo matibay-tibay sa claim dyan sa West Philippine Sea. Paano let's say nabuo nga yung relationship, di ba? Yung strategic partnership. Nagkaroon ng magandang usapan ang Vietnam at ang Pilipinas. Ay di na Vietnam at Pilipinas ang magtatayo ng mga oil rigs dyan. Partnership between the Philippine companies and Vietnamese companies. Ang dami ng outpost ni Vietnam. May mga nakahanda na siya na outpost na nasa gitna na ng dagat, parang oil rig. Tapos may strategic partnership tayo with them. O di pabor sa atin yun. Syempre, hindi papayagan ng China yan. Kaya sinisira niyo yung relasyon ng Pilipinas at ng Vietnam. It's very plain. Alam nyo, it's very plain. Sa totoong buhay, hindi kailangan maging IR expert para maintindihan yan. Basic. Basic. In fact, mga kutsero, yung the IRX and those experts na nako-complicate pa lalo kapag nagsasalita sila. Eh dito naman black and white naman to eh. Yung UNCLOS. Lahat naman dapat ng states sumusunod diyan eh. Tapos dadali nila sa kwentuhan, ay sino magi-implement niyan? Yung UN Security Council, blah 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 blah. Does it, di ba, as good faith, states, each state should be able to honor this? Di ba? As a measure of good faith. Kaso si China, walang good faith eh, no? Lie. Huwag niyo po kalimutan, mga kutsero. I mean, kapag may nagsabi sa inyo na, tawag dito, ikaw magbigay ang solusyon. Sige nga, anong solusyon mabibigay mo dyan? Di sumunod lahat ng states dito sa UNCLOS. Hindi ka nire-recognize kasi may historical right, etc., etc. When the state signed sa treaty ng UNCLOS, what happened? They relinquished their claims. They waived their claims. Because this is contrary to any historical claim. Nandun niya sa decision ng PCA, Permanent Court of Arbitration. It seems na doon tinawag ako ni Sas na fake news, whatever, mukhang iba pala yung totoo. I did not even need to defend myself. See? Hindi ko na kailangan pagtanggol sarili ko eh. Things just worked out. Things just worked out, guys. And this may sound as if I'm gloating, pero at this point, I just don't care anymore. At this point. Yung sinasabi ni Sec Gibo na totoong unity. At least dito lang. At least kahit dito man lang sa West Philippine Sea. Magkasundo tayong lahat. I don't care if you're DDS, I don't care if you're loyalist, I don't care if you're dilaw, I don't care if you're neutral, I don't care if you're apathetic, etc., etc. At least man lang. Kasi kapag pag pumasok na dito ang violence, pag nagkaroon pa ng mas malapit ang incursion sa ating teritoryo, ang ginagawa ng China, they won't care if you're dilawan. They won't care if you are loyalist. They won't care if you are DDS. They will not care. Ang pake nila, makuha yung gusto nila. That's it. So, I just hope, one of these days, it will happen. Magkaroon tayo ng singular stand dito. Majority of the Philippines. Ako mga kutsero, this is my kaya hindi ako masyadong gigil sa kanila, yung mga pro-China na yan. Kaya hindi ako masyadong gigil dyan sa kanila. Kasi, naiintindihan ko naman na kaya sila ganyan, hindi dahil sa kinakampihan nila yung China per se, except for SAS. Si SAS talagang China talaga yan. Ever since. Pero yung iba, kaya lang nila pinapanindigan yan. Kasi, for political reasons. Dahil they have already committed themselves to former President
Rodrigo Duterte. And it should not be the case. Pag-usapang ganito, pag-usapang pag-usapang national security, food security, energy sufficiency, etc., etc. Kalimutan na muna natin yung politika. Kalimutan na muna natin kung sino yung mga sinusuportahan natin. Sana mas una nating suportahan kung ano yung pwede natin gawin for the Philippines. Si Vietnam, very solid sila. Kapag nagsabi silang, amin yan, yung Paracel, amin yung mga ibang islets dyan sa Spratlys, amin yan. Convinced silang lahat. Nagrarally pa sila. They're as one. They're really united. Si China, ganun din. Si China, kapag pinag-usapan ng West Philippine Sea, tayo ang kontrabida, tayo ang nangungulit, tayo ang nangaaway. Mario Corazon Munar, salamat po sa inyong super chat. Tapos tayo din sa Pilipinas. Pinagtatalunan natin. Di naman sa Pilipinas yan eh. Mga squatter ang Pilipino dyan eh. Really? Really? That's how you want to frame yung future ng Pilipinas? Sabi nga ni VP Sara, I hope that it's really not her job. It will help kung magko-comment siya. It's really not her job. Pero sinabi niya nung campaign, sabi niya, mahalin natin ang Pilipinas. At sana, Pilipinas talaga ang mahalin natin. So yun. Hanggang dito na lang po muna tayo mga kotsero. Uy! Wait lang. May mga nag-chat. May mga And you know what, mga kotsero? Sa akin, yung mga pag pinagtitripan nila ako, kung ano-ano sinasabi nila, I really don't, wala masyadong dating sa akin. Sinasakyan ko na nga lang. Kasi alam nyo, mga kotsero, pag sinagot ko siya ng according dun sa pinapaniwalaan ko na tama, ano magiging prutas? Wala. Maniniwala ba sila? Hindi rin naman. Para saan pa? Diba? Makikipag-asaran na lang din ako. Asar-asaran na lang tayo. But anyway, so yun. So, again, unahin natin ang Pinas. Regardless of your politics, di ba? Unahin natin ng future ng Pinas. I'm sure may magsasabi dyan, di mauna ka na doon, maipaggera ka doon. Again, it's not really the appropriate response to that kind of a call. Di ba? Kasi minsan hanggang sarcasm na lang yung binabato eh. Kaya ko rin naman yun maipagbatuhan ng sarcasm. Pero ayan. So mga kutsara, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe na mga videos natin dito sa YouTube. At pwede nyo rin po i-follow sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap tsaka sa mga pinaggagawa ko sa social media. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Okay, God bless you and see you next time. Bye!